Kabanata 66-70, sapat na ba? Nakita ni Yang Yiyo ang taong dumating, at nakita rin ng taong dumating si Yang Yiyo. Nagkatinginan ang dalawa, at ngumiti si Yang Yiyo, habang nakaawang ang bibig ng kausap. Ang taong ito ay walang iba kundi si Wato, ang kinuha ni Ruan Wenhao para harapin si Yang Yiyo sa bar. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang nabigo si Wato na harapin si Yang Yiyo, ngunit binugbog siya ng masama ni Yang Yiyo. Hindi lamang niya nabali ang kanyang mga buto, ngunit naubos din niya ang lahat ng kanyang pera. Ito ay karaniwang kaso ng pagkawala ng asawa at hukbo. Nang makita ni Wato si Yang Yiyo, ang kanyang puso ay hindi namamalayan. Siya ay naiwan na may psikolohikal na anino ni Yang Yiyo noong nakaraang pagkakataon. Sumusumpa siya sa kanyang puso, bakit ito masamang espiritu? Nang marinig si Song Yuancheng na sumisigaw, gustong puntahan ni Wato at patayin siya. Kung hindi dahil sa katotohanan na binibigyan siya ni Song Yuancheng ng pagiging anak sa bawat buwan at kilala niya ang kanyang ama, talagang gusto ni Wato na gumamit ng puwersa sa kanya. Ang kalupitan at paraan ni Yang Yiyo ay medyo nakakatakot kay Wato. Ang gayong tao ay dapat napatayin kaagad at hindi kailanman ibabalik, o hindi kailanman magalit. Ito ang karanasan ni Wato ng higit sa 20 taon. Bagamat may kasama siyang 15 o 16 na kapatid na lalaki ngayon, hindi siya siguradong mapabagsak si Yang Yiyo. Nakita ni Wato ang ngiti sa mukha ni Yang Yiyo, at nagulat siya. Noong nakaraang pagkakataon, binali ng masamang espiritong ito ang kanyang mga buto at ilang mga buto ng mga kapatid sa ngiti nito. Sa isang panginginig sa kanyang puso, gumawa ng desisyon si Wato sa isang iglap, na hindi maging kaaway ni Yang Yiyo. Sariwa pa sa kanyang alaala ang aral ng huling pagkakataon. Siya ay magdaranas ng isang pagkatalo, ngunit hindi niya isasaalang-alang ang pagharap kay Yang Yiyo. Sa pag-iisip nito, tumingin si Wato kay Yang Yiyo at tumawa, at magalang na sinabi, si Kuya Yun pala, hello, Kuya Yun, sa sandaling ito, si Wato ay isang maliit na tao, at nagmamadaling binati si Yang Yiyo, kahit medyo mapagpakumbaba, ngunit talagang natatakot siya kay Yang Yiyo. At tumawa din ng malakas si Yang Yiyo, si Brother Wato, pumunta ka na naman para makipag-ayos sa akin. Nang aasar si Yang Yiyo nang magtanong. Nang marinig ni Huahi ang mga salita ni Yang Yian, ang kanyang katawan ay nanginginig, at isang malakas na ngiti sa kanyang mukha, yun brother, ay hindi, yun ye ay isang hindi pagkakaunawaan, ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Itong Song Yuancheng at Song Yuanhua ay ang mga lumang kapitbahay ng aming kalye. Mula sa pagpasok, ang ekspresyon ng ulo ng bulaklak na naobserbahan ngayon, tila natakot talaga ang produkto sa kanya noong nakaraan, at naramdaman din na hindi siya nagsisinungaling. Ako, hindi na nagtanong pa tungkol dito, tumango. Ilan? Nakita rin ng mga kabataang kasama ni Lin Huan ang susi ng kotse sa mga kamay ni Yang Yian, at kumislap ang kanilang mga mata. Maraming tao ang labis na natuwa sa paglipat ni Yang Yian sa kanilang harapan at nakilala si Yang Yian sa kanilang mga puso. Kahit na ang mga background ng ilang mga tao ay mas kahanga-hanga kaysa sa isa't isa, sila ay medyo natatakot pa rin kapag nakaharap ang higit sa 100 tao. Kung ang kabilang partido ay sumugod at nagsimulang makipaglaban ng walang salita, tiyak na sila ay magdurusa. Buti na lang at hinarang sila ni Yang Yiyo. Sa isang kisap mata, nalaman nilang kilala talaga ng pinuno si Yang Yiyo, at nang tingnan niya si Yang Yiyo, napakagalang niya at medyo natatakot pa nga kay Yang Yiyo. Naging interesado ito sa ilang tao kung sino si Yang Yiyo, ang kasama ni Lin Huan. Para naman kay Song Yuancheng at sa matandang si Xu Jian, nang una nilang makita si Wato na papasok, agad silang napuno ng kumpiyansa at may mga mayayabang na ngiti sa kanilang mga mukha. Ngunit sa isang kisap mata, iniyuko talaga ni Wato ang kanyang ulo kay Yang Yiyo, na ikinagulat ni Song Yuancheng. Nagsimula siyang magtaka kung sino si Yang Yiyo. Nakangiting sabi ni Wato, na medyo hindi mapalagay. Hindi niya alam kung anong uri ng salungatan ang naganap sa pagitan ng magkapatid na Yang Yiyo at Song Yuancheng. Kung kasalanan ni Yang Yiyo, maaari pa rin nilang pag-usapan ito ngayon. Ngunit kung kasalanan ni Song Yuancheng, at nagalit si Yang Yiyo, talagang natatakot siya. Noong nakaraan, nasira siya ni Yang Yiyo, ngunit kailangan niyang gumaling ng mahabang panahon. Kakalabas lang niya sa ospital 2 days ago, pero ayaw na niyang maulit. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Wato ang isang nakababatang kapatid sa tabi niya, at pagkatapos ay naunawaan ng nakababatang kapatid at tahimik na lumabas ng kahon. Talagang natakot si Wato na magdudulot ng gulo si Yang Yiyo, kaya pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, ipinadala niya ang kanyang nakababatang kapatid upang humingi ng tulong. Nagkataon din ngayon na ang anak ng kanyang big boss behind the scenes ay nagdiwang ng kanyang kaarawan dito ngayon. Partikular na pumunta rito si Wato upang ipagdiwang ang kaarawan ng anak ng big boss. Sumugod siya rito pagkatapos matanggap ang tawag ni Song Yuancheng. Karaniwan, hindi siya mangangahas na abalahin ang sinuman sa mga young master para sa ganoong maliit na bagay, ngunit talagang natatakot si Wato kay Yang Yiyo, iniisip na kung talagang kumilos si Yang Yiyo mamaya,
tiyak na hindi siya ang kanyang kalaban. Gayunpaman, kung may dumating man sa mga Young Masters, mahirap sabihin. Alam ni Watto kung sino ang kanyang amo sa likod ng mga eksena, at ang Young Master na iyon ay may isang martial artist sa paligid niya. Tumingin kay Watto, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, Watto, hindi kita sinisisi ngayon. Ako ay isang makatwirang tao. Tanungin mo itong kanta Yuan Cheng Yuanhua kung ano ang nangyari ngayon. Siyempre, sana masabi niya sa iyo ang totoo. Kapag Watto narinig ni Yang Yiyo na nagsasalita tungkol sa katwiran, nagmura siya sa kanyang puso, pag-usapan ang dahilan ng kapatid mo. Kung ito ay makatwiran, maaaring mayroong isang walang malay na si Song Yuanhua na nakahandusay sa lupa. Kung ito ay makatwiran, maaaring mayroong isang tao na humahagulgol sa kanyang mga braso sa paligid. Siyempre, naglakas loob si Watto na sampain sa kanyang puso, ngunit ngumiti sa kanyang mukha, huwag kang mag-alala, Master yon, tatanungin ko. Kung kasalanan talaga ni Song Yuancheng, papatayin ko ang mga kamag-anak ko ngayon at hindi ko siya pakakawalan. Haha, maghihintay ako, magtanong ka, nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa lahat ng panig na naruroon ay hindi nagsasalita, at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Yang Yiyo. Si Lin Huan at ang kanyang mga kasama ay pinagmamasdan si Yang Yiyo, iniisip kung paano niya haharapin ang bagay na ito. Umaasa si Watto na ang anak ng Big Boss sa likod ng mga eksena ay darating para bigyan siya ng mukha at eye pressure siya. Mas mainam kung ang dalawang martial artist sa paligid ng Big Boss ay maaaring kumilos at pilayin si Yang Yiyo para mailabas niya ang kanyang galit. Ngunit ngayon, talagang gusto niyang malaman kung paano nagalit si Song Yuancheng kay Yang Yiyo ngayon. Magkakaroon siya ng malinaw na ideya sa kanyang isipan mamaya. Sa oras na ito, si Jieba, na lumabas, ay bumalik na may dalang itim na sports bag sa kanyang kamay. Inabot niya ito kay Yang Yiyo na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Pagbaba niya kanina lang ay pinindot niya ang remote control key sa parking area. Akala niya ay ibinigay sa kanya ni Yang Yiyo ang susi ng isang ordinaryong kotse ng BMW. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang bagong serye ng BMW 7, ang pinakabagong modelo. Nakita niya ang serye ng kotse na ito sa internet kagabi. Ito ay inilunsad lamang sa merkado. Ang halaga ng isang kotse ay malapit sa 3 milyon. Gulat na gulat talaga si Jieba. Hindi niya akalain na si Yang Yiyo ay magdadrive ulit para sa iba. Ang gayong magandang sasakyan ay hindi isang bagay na kayang bilhin ng mga ordinaryong tao. Sinenyasan siya ni Yang Yiyo na kunin muna ito, at pagkatapos ay tinanong si Watto, paano kung magtanong ng malinaw? Napalingon si Watto sa kanyang ulo, tanungin ng malinaw, Mr. Yun, kung ano ang ibig sabihin ng magkapatid na Song ay nabasag ng iyong kaibigan ang isang bote ng red wine na nagkakahalaga ng 13,000 yuan, at hindi nila ito kayang bayaran, kaya nagkusa ang babae na lumapit para samahan ng alak. Okay, hindi niya sinabi sa iyo ang totoo, pero hindi mahalaga. Sinabi ko na ako ay isang makatwirang tao. Dahil compensation ang pinag-uusapan, balik tayo sa starting point. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, huminto siya at tumingin kina Watto at Song Yuancheng at sinabing, nabasag ba ng kaibigan ko ang iyong bote ng red wine na nagkakahalaga ng 13,000 yuan? Hindi ko ituloy ang dahilan. Tretuhin mo na lang na kasalanan niya. Babayaran namin ang 13,000 yuan ng red wine. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Yang Yiyan, Yuto, ibigay mo sa akin. Sa oras na ito, ang lahat ay medyo nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin ni Yang Yiyan. Nagmamadaling sinabi ni Watto, hindi, Master Yun, isa lang itong bote ng red wine, walang kabayaran. Bagamat nakinig siya sa paliwanag ni Song Yuancheng, talagang alam niya sa kanyang puso na nagsisinungaling si Song Yuancheng. Paanong hindi niya maintindihan na ang magkapatid na Song ang sadyang gumawa ng drama para i-frame ang waitress para pasayahin si Shu Jian? Bagamat alam niya ito ng malinaw sa kanyang puso, hindi ito sasabihin ni Watto ng malakas sa oras na ito, dahil gusto niyang tumaya kay Yang Yiyo sa pamamagitan ng hindi kailangang magbayad ng kabayaran, upang hindi siya mag-alala tungkol sa pag-iingat nito, at maaari rin siyang magkaroon ng reputasyon ng pagiging bukas palad, na magiging win-win para kay Yang Yiyo at sa magkapatid na Song. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Watto sa sumunod na sandali. Binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang bag, at isang buong bag ng pera ang biglang lumitaw sa loob. Naglabas si Yang Yiyo ng 3 stack ng pera at sinabi kay Song Yuancheng, nagbayad ka ng 13,000 para sa isang bote ng red wine, at ngayon ay dodoblihin ko ito sa 30,000. Habang nagsasalita siya, direktang ibinato niya ito kay Song Yuancheng. Sapat na ba? Tanong niya. Nakaramdam ng pait si Song Yuancheng sa tanawing ito. Ngayon sa wakas ay napagtanto niya na ang binatang ito na nagngangalang Yang Yiyo ay isang kaibigan ng nauutal na waiter, at siya ay isang taong hindi pananggahasang masaktan ni Watto. Bukod dito, casual siyang namigay ng isang malaking bag ng pera, na mukhang hindi bababa sa 100,000 o 200,000 yuan,
at ang tubo ng butcher shop na pinamamahalaan ng kanilang mga kapatid ay 200,000 o 300,000 yuan lamang sa isang taon. Umiyak si Song Yuancheng, at mahuhulog siya sa isang malaking bitag ngayon. Nang magtanong si Yang Yian, sapat na ba? Naramdaman ni Song Yuancheng na parang kinain niya ang isang langaw, at hindi siya nang ahas na sumagot. Kabanata 67 Lumaban. May ngiti pa rin sa mukha si Yang Yiyo. Tumingin siya kay Song Yuancheng at muling nagtanong, sapat na ba? Namutla at asul ang mukha ni Song Yuancheng. Nakikita niyang hindi kapos sa pera ang dalawang kaibigang waiter. Gusto lang nilang sampilan siya ng pera. Siya. Maaari lamang kumuha ng isang bundle ng pera at hawakan ang mga susi ng isang BMW sa kanyang kamay. Ito ay ganti. Umiyak si Song Yuancheng sa kanyang puso. Kung wala kang sasabihin, tatanggapin ko ito bilang pahintulot mo. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, dahil ang alak ay nabayaran na sa iyo, pag-usapan natin ang iba pang mga bagay. Oh. Sa oras na ito, isang mahinang pag-ungol ang tumunog, at ang matabang lalaki na si Song Yuanhua na nawala ng malay ni Yang Yiyo sa lupa ay nagising. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo nang makita niyang nagising si Song Yuanhua. Kailangan lang niya ng bida. Si Song Yuanhua, nakakagising lang, ay hindi naisip ang sitwasyon. Nang makita niyang ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig para magmura, pinandilatan siya ni Yang Yiyo, kaya napalunok siya ng lahat ng maruruming salita. Nakita rin niya ang hitsura ng kanyang kapatid. Sa pagtingin sa mga taong sumulpot sa field, naramdaman din niyang may mali. After a slight pause, tumayo siya at tumabi. Si Song Yuanhua, na hindi nagigising sa regular na pagpupulong, lumingon si Yang Yiyo at tinanong si Jieba, sino sa kanila ang bumugbog sa iyo? Paano mo sila matatalo ngayon? Kailan? Narinig ng magkapatid na Song na sinabi ito ni Yang Yiyo, nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ay malinaw na si Yang Yiyo ay lalaban sa kanila ngayon. Sabay na napatingin ang magkapatid kay Watto sa gilid. Kung hindi sumipot si Watto, hindi lang siya matatalo ngayon, kundi mawawalan din siya ng mukha. Nang tumitingin si Song Yuancheng kay Watto, lihim na inilagay ni Song Yuancheng ang 5 daliri sa Watto at pinaikot ang mga ito pasulong at paatras. Naunawaan ni Watto na sinadya ni Song Yuancheng na bigyan siya ng 100,000 yuan para hayaan siyang lumapit. Medyo nabigla si Watto sa kanyang puso at nagsimulang pag-isipan kung kikitain ba ang 100,000 yuan ni Song Yuancheng. Sa sandaling ito, si Jiba ay puno ng emosyon. Tumingin siya kay Yang Yiyo at humakbang pasulong, itinuro si Song Yuanhua at sinabing, Yun. Brother, itong matabang lalaki ang bumugbog sa akin. Labanan mo. Dahil nabayaran namin, hindi kami maaaring magdusa ng mga pagkalugi. Sabi ni Yang Yiyo kay Jiba. Sa oras na ito, tumakbo papasok ang nakababatang kapatid ni Watto na umalis sa pintuan at bamulong ng ilang salita sa tainga ni Watto. Ngunit itinaas ni Watto ang kanyang bibig at agad na nakaramdam ng kumpiyansa. Tumingin kay Yang Yiyo, sinabi niya, Kuya Yun, hindi naman ganoon kalala. Bigyan mo ako ng mukha. Paano kung hayaan ko ang magkapatid na Song na magbayad para sa medikal na gastos ng iyong kaibigan? Natural na narinig ni Yang Yiyo na ang address ni Watto sa kanya ay nagbago mula lolo sa kapatid. Nang maisip niya ang ibinulong sa kanyang tainga ng kakapasok lang, nahulaan niya na maaaring nakahanap si Watto ng mga katulong, kaya nakaramdam siya ng tiwala at hinamon ang sarili. Walang pakialam si Yang Yiyo tungkol dito. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at seryosong tumingin kay Watto, sinabing, ibigay mo ang mukha mo. Sino ka sa tingin mo? Hayaan akong linawin ngayon na ang aking kapatid ay hindi maaaring mabuli ng walang kabuluhan. Ikaw, galit na galit si Watto kaya nanginginig ang buong katawan niya, ngunit pagkatapos makita ang malamig na mga mata ni Yang Yiyo, hindi na siya nang ahas na magsalita ng kahit anong masakit. Ngumuso siya sa kanyang puso, hayaan mong maging mayabang ka sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, pagdating ng pinakamatandang amo, makikita ko kung paano ka mamatay. Ngayon lang, iniulat ng nakababatang kapatid na pumayag ang panganay na amo at papunta na siya, kaya nakaramdam ng tiwala si Watto. Jiba, lumaban ka sa paraan ng pagkatalo mo sa akin. Hindi pinansin ni Yang Yiyo si Watto at direktang sinabi kay Jiba. Okay, galit na galit din si Jiba. Ang mga taong ito ay hindi lamang nagpahiya sa kanya ngayon, ngunit higit sa lahat, pinahiya din nila si Xiaoyo. Hindi siya komportable sa hiningang ito. Ngayon ay makikita na si kapatid na yun ay lubos na kumpiyansa, kaya't si Jiba ay hindi nag-isip tungkol dito, ngunit tumugon at lumapit upang sampilan si Song Yuanhua sa mukha. Papa. 5 sunod-sunod na sampal ay nagmistulang ulo ng baboy ang mataba at bilog na mukha ni Song Yuanhua. Ngunit nakikita nila na ang bawat isa sa magkapatid na Song na nang ahas na kumilos ay hindi man lang binigyan ng mukha si Watto. Ang Yang Yiyo na ito ay hindi isang simpleng tao at tinanggap niya ang sampal. Nang matapos na sampilan ng nauutol si Song Yuanhua, naglakad siya papunta kay Song Yuancheng.
Sa halip na tamaan si Song Yuancheng, kinuha niya ang isang baso ng alak at binuksan ito at sinabing, "Ginagantihan mo ako, isang baso ng alak, ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo." Habang nagsasalita, itinaas ni Jiaba ang isang maliit na bote ng champagne at sinimulang ibuhos ito ng direkta sa ulo ni Song Yuancheng. Naisip ni Yang Yiyo na binigyan talaga ni Song Yuancheng ng baso si Jiaba at pinainom ito. Nang makita niya ang gawin ni Jiaba, napagtanto niyang nabuhusan niya ng isang baso ng alak si Jiaba. Nang makita si Jiaba na nagbuhos ng alak sa ulo ni Song Yuancheng, naramdaman ni Yang Yiyo na medyo kawili-wili si Jiaba. Ang mukha ni Song Yuancheng ay naging kulay ng atay, at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Tapos tumingin ulit siya kay Huatou. Sa pagkakataong ito ay inilagay niya ang kanyang mga kamay ng malalim sa kanyang mga kamay, ibig sabihin ay magbigay ng 200,000. Ang mukha ngayon ay talagang nawala, at hindi siya dapat magpatuloy. Nang makita ni Huatou na binigyan siya ni Song Yuancheng ng 200,000 at hiniling na kumilos, agad siyang nagpasya at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, "Yang Yiyo, huwag kang masyadong lumayo." Habang nagsasalita, sinenyasan niya ang isang nakababatang kapatid sa tabi niya na pigilan si Jiaba sa pagbuhos ng alak sa ulo ni Song Yuancheng. Gayunpaman, siya ay sinipan ni Yang Yiyo sa lupa, at sinabi kay Jiaba, "Ituloy mo." Pagkatapos ay tumingin siya kay Huatou at sinabing, "Gusto mo bang gawin ito? Huwag mong isipin na kaya mo. Takot ako sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin ang paglabas ng pinto ngayon." Nagdilim ang mukha ni Huatou. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, tumawag si Huatou para humingi ng tulong, tama ba? "Okay, maghihintay ako ngayon, kumusta na kayo?" Ngunit naisip niya, "Kuya, kasama ko ang isang grupo ng mga pangalawang henerasyon, bakit ako matatakot sa isang maliit na gangster na tulad mo?" Tungkol naman sa pakikipaglaban, pabayaan pa ang dosenang mga taong dinala ni Huatou ngayon, kahit na mayroon pang 30 o 50, may plano si Yang Yiyo na harapin sila. Nang matapos siyang magsalita, nagkaroon ng kaguluhan sa pintuan, at isa-isang humakbang si Huatou at ang kanyang barkada. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa si Huatou, "Young Master, nandito ka na sa wakas, ang batang ito ay napakadaya. Pa, sampilan mo ang nanay mo." Pagkapasok ng tao, sinampal niya si Huatou nang walang sabi-sabi. Si Huatou noon, ganap na natulala. Hindi niya akalaing sasampalin siya ng sarili niyang lalaki, ang panganay na anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang eksena ang nangyari na nagpang-inag sa kanya. Nakita niya na ang panganay na anak at Yang Yiyo ay talagang nagtawanan sa isa't isa, at pagkatapos ay narinig niyang sinabi niya, "Hindi ko akalain na ikaw pala." Ngumiti din si Yang Yiyo at sinabing, "Nagulat din ako, ikaw Yang Di ay galing talaga sa underworld, haha." "Sok, huwag kang ang magsabi ng ganyang mga harsh words, ang matanda ko ay nagsimula ng karera nito noong bata pa siya, paano kung kumpiskahin mo ang mga hinaing? Paano kaya? Mabuti naman kung ano ang gagawin ko sa bagay na ito." "Okay." Tumingin si Huatou sa panganay na anak at Yang Yiyo na nag-uusap at nagtatawanan, at nanginginig sa lahat ng oras. Hindi niya akalain na kilala talaga ni Yang Yiyo ang panganay na anak. "Kung alam ko lang na magkakilala kayo, hindi na sana ako nakialam sa bagay na ito kahit bigyan mo pa ako ng 2 milyon. Ngayon, mabuti na lang, na tinamaan ng panganay na anak na ito." Takot na takot si Huatou sa iniisip pa lang. Nagulat din si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na ang mga reinforcement na dala ni Huatou ay si Yang Lin, ang una. Narinig niya na ang pamilya ni Yang Lin ay may sosyal na background, at ngayon ay nakumpirma na ito sa wakas. Nagbuhos din si Jiaba ng isang bote ng alak sa ulo ni Song Yuancheng at umatras sa tabi ni Yang Yiyan. Sa sandaling ito, ang pinakanagulat ay ang magkapatid na Song. Madalas silang makitungo sa mga tao mula sa underworld. Nakita nila si Yang Lin, ang anak ni Yang Taishan sa sinaunang kabisera, ngunit hindi sila pamilyar sa kanya. Sa hindi inaasahan, pamilyar na pamilyar siya kay Yang Yiyan. Ito ang wakas. Ito ang daing sa puso ni Song Yuancheng. Sa mga oras na ito, nagkagulo na naman sa pintuan, at may nagsabing dumating na ang mga patrol personnel. Ang boses na ito ay nagbigay kay Song Yuancheng ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Naisip niya ang numero ng telepono na hiniling sa kanya ni Xu Jian na i-dial noon, ang numero ng telepono ni Kapitan Liu ng sinaunang Capital Patrol. Sino ang nagulat ng kaso? Oo nga, maraming inspector ang dumating sa susunod na sandali. Nakita ni Xu Jian ang nangungunang inspector at agad na huminto sa pag-ungol. Mabilis siyang sumigaw, "Captain Liu, iniulat ko ang kaso." Nakita ni Yang Yiyan si Xu Jian, ang matandang lalaki, at mukhang mas masigla siya. Paano niya hindi maintindihan na ang pinunong ito, si Kapitan Liu, ay kilala si Xu Jian? Sa Jiusho, ang mga tao ay tungkol sa pabor. Halata na ang mga inspector ay natagpuan ng matandang si Xu Jian. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yang Yiyan. Sinulyapan niya si Liang Zi na nakatayo sa likuran niya.
Tumayo si Liang Zi sa karamihan at tumingin sa mga inspector na pumasok na may mapaglarong mukha, handang makita kung paano haharapin ng grupong ito ng mga inspector ang bagay na nasa harapan nila. Sa totoo lang, may nahanap din siya, pero hindi pa siya dumarating. Nang seryoso ang ilang tao, nagsimulang magtanong si Kapitan Liu, at pagkatapos ay nagalit siya, ibalik ang lahat ng mga taong ito upang kumuha ng mga tala. Itinuro niya sina Jia Ba at Yang Yian at iba pa, kasama ang magkapatid na Song at Shu Jian, habang nagsasalita. Tila siya ay walang kinikilingan, ngunit nakikita ng lahat na si Shu Jian at Kapitan Liu ay may malapit na relasyon. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod sa ilang mga bagay. Biglang, isang marilag na tinig ang narinig sa pintuan, Kapitan Liu, bakit ka mag-abala? Maaari tayong kumuha ng mga tala sa lugar. Maliit na bagay lang yun. Mahusay. Laking gulat ni Kapitan Liu nang makita niya ang taong nasa pintuan, at sumigaw siya ng malakas. Kabanata 68, Pag-amin ng lasing. Sinabi ni Kapitan Liu na si Direk Niu ay tinawag ni Liang Zi. Lahat ng sumunod na nangyari ay hinahawakan ng walang kinikilingan. Pagkatapos ng ilang investigasyon, halatang hindi napigilan ng taong grasa na si Song Yuanhua ang interogasyon ng mga inspector at sinabi ang lahat. Ang resulta ay pareho sa hula ni Yang Yio. Ang bote ng alak ay ibinaba mismo ng mga kapatid, at hindi ito 13,000 yuan, kundi 1,300 yuan. Isang tipikal na frame-up. Tungkol naman sa matandang bastard na si Shu Jian, dinala din siya ng mga inspector sa departamento ng inspection. Gumawa rin si Yang Yio ng record at opisyal na tinuruan ng ilang salita ni Director Niu tungkol sa pambubugbog sa mga tao. Kasama si Liang Zi at ang kanyang mga tauhan, natural na kumulog at umuulan ngunit walang ulan. Sa huli, medyo mabigat ang problema ni Watto. Siya ay may higit sa 100 nakababatang kapatid na lalaki sa likod niya, kaya ang sombrero ng pagtitipon at paggawa ng gulo ay ipinatong sa kanyang ulo. Gayunpaman, nakikita ni Yang Yio na si Watto ay tao ni Yang Lin, o may relasyon sa pamilya ni Yang Lin, kaya sinabi niya kay Liang Zi at hinayaan si Watto. Pagkaalis ng mga inspector, nawalan ng interes si Liang Zi at ang iba pa. Bago umalis, nag-iwan sila ng contact information kay Yang Yian. Para kay Lin Huan, hindi siya umalis. Hiniling sa kanya ni Yang Yian na manatili dahil gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa pag-aproba ng produkto, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras para sabihin ito. Naiwan sina Yang Lin at Watto sa field. Humingi siya ng tawad kay Yang Yian at sinabing, paumanhin, kapatid. May gagawin pa ako ngayon. Hihingi ako ng tawad sa iyo mamaya. Pagkatapos noon, pinandilatan niya si Watto at umalis. Napansin ni Yang Yian na si Watto ay nanginginig na parang apo sa harap ni Yang Lin. Hindi niya alam ang totoong background ni Yang Lin, pero maganda pa rin ang itsura niya. At bago umalis, napansin ni Yang Yian na may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na sumusunod kay Yang Lin sa pintuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nagbigay kay Yang Yian ng ibang aura. Mula sa kanyang poster sa paglalakad, napakatatag ng kanyang ibabang bahagi ng katawan. Dapat martial artist siya. Pagkatapos, hindi interesado si Yang Yian na manatili sa KTV. Binati niya si Jia Ba at ang kanyang mga kasamang sina Xiao Yu at Lin Huan na umalis. Nakahanap siya ng food stall at nag-midnight snack. Sa mesa, sinabi ng nauutal na lalaki kay Yang Yian, yun. Kapatid na yun. Salamat sa araw na ito. Magkapatid tayo, bakit salamat? Nag-aalala pa rin siya sa nauutal na si Yang Yian, na ang tanging kaibigan na nakilala niya sa kanyang part-time na trabaho sa bar. Nakatingin sa nauutal na si Yang Yian, nagtanong siya, bakit ka na naman nagtatrabaho ng part-time? Hindi ka pa ba nakahanap ng trabaho after graduation? Huwag mong banggitin. Ang pamilya ko. Hindi ba nakipagkontrata ang tatay ko ng 12-dosenang ektaryang lupa para sa mga halamang gamot na Chino? Siya ay hindi pinalad, at ang mga halamang gamot na kanyang itinanim. Lahat ay nawala. Ang pamilya ay may utang, isang utang na higit sa 100,000 yuan. Nakahanap na ako ng trabaho, at nagtatrabaho ako ng part-time sa gabi para makatulong sa pamilya sa abot ng aking makakaya. Nauutal, at palihim na sumulyap kay Xiaoyu sa tabi niya. Naunawaan kaagad ni Yang Yian na ang nauutal na lalaki ay pumunta sa KTV para magtrabaho ng part-time sa gabi, marahil kalahati nito ay para kay Xiaoyu. Ilang tao ang nag-inuman at nagkwentuhan. Noong una, medyo nahihiya si Xiaoyu, ngunit pagkatapos maramdaman ang casual ni Yang Yian at ang nauutal na lalaki na nag-uusap, unti-unti siyang bumitaw at nakipag-chat sa kanila. Naramdaman ni Yang Yian na hinahabol ng nauutal na lalaki si Xiaoyu. Ang dalawa ay mula sa parehong bayan. Nag-aalala si Jibo sa pagdating ni Xiaoyu sa KTV para magtrabaho, kaya sinundan niya ito. Sa pagsasalita tungkol sa trabaho, tinanong ni Yang Yiu si Jiba, Jiba, nasisiyahan ka ba sa iyong kasalukuyang trabaho? Very satisfied, ano? Internship lang na walang sweldo. Nagtrabaho ako ng ilang buwan para sa wala.
Tanong kung makakakuha ba ako ng permanenteng trabaho. Mukhang frustrated si Jiba. Hayaan mong ipakilala kita sa isang trabaho. Nagbukas ng kumpanya ang isang kaibigan ko. Ito ay isang startup at nagre-recruit ng mga tao. Maaari kang pumunta doon. Ang mga benepisyo ay mabuti. Ang buwan ng sweldo ay nagsisimula sa 10,000. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap siya kay Xiaoyu at idinagdag, pwede rin pumunta si Xiaoyu. Si Yang Yiyu ay nagsasalita tungkol sa Yunqi Company, ngunit hindi niya sinabi na siya ang boss ng kumpanya. Naisip niya na sasabihin na lang niya kay Liu Ziki kapag dumating na ang oras. Kailan? Narinig ni Jiba ang mga salita ni Yang Yiyu, nagliwanag ang kanyang mga mata at namula ang kanyang mukha. Matapos itong pigilan ng mahabang panahon, bumitaw siya ng 2 salita, salamat. Mula sa nangyari ngayon, nakita niya na hindi na katulad ng dati si Yang Yiyu. Iniisip niya kung paano siya hihilingin na tulungan si Xiaoyu na makahanap ng angkop na part-time na trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na magiging prangka ito. Nag-alala na si Jiba dahil sa utang ng pamilya. Ngayon ay binigyan siya ni Yang Yiyan ng trabaho na may buwanang sweldo na 10,000 yuan sa isang pangungusap lamang. Labis ang pasasalamat ni Jiba. Si Jiba ay nasa mabuting kalooban at nakipag-inuman kasama si Yang Yiyan, at si Lin Huan ay uminom din ng ilang baso. Makalipas ang halos 1 oras, tumayo si Xiaoyu at kinamusta sina Yang Yiyan at Lin Huan at umalis. Si Jiba ay natural na sumunod sa kanya upang makita siya. Bago umalis, inabot ni Yang Yiyan si Jiba ng 150,000 yuan sa kanyang bag at sinabing pautang ito sa kanya, para magamit niya ito sa pagbabayad ng utang sa bahay. Ang 100,000 yuan ay wala kay Yang Yiyan ngayon, at maaari niya itong ibigay kay Jiba ng libre, ngunit alam niya na ang pagbibigay nito kay Jiba ay makakasakit sa relasyon ng dalawa. Kaya ang pera na ito ay maaari lamang hiramin. Mas mabuting turuan ng isang tao na mangisda kaysa turuan siyang mangisda. Inayos na ang trabaho para sa kanya, kaya hindi na kailangang bigyan siya ng pera. Ito ay nagkataon din ngayon. Naghanda siya ng 150,000 yuan para makabili ng mga gamot, kaya inilagay niya ito sa kotse para sa kaganhawahan. Sa hindi inaasahan, ito ay ginamit. Pagkaalis ng dalawa, sina Yang Yiyan at Lin Huan na lang ang natira sa field. Sa oras na ito, nakahanap si Yang Yiyu ng pagkakataon na sabihin kay Lin Huan ang tungkol sa pagkakablock ng sertipiko ng kwalifikasyon sa pag-aproba ng produkto ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Lin Huan at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Pupunta ako bukas at tatanungin ko kung sino ang bulag. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yiyu kay Lin Huan at nagbiro, hindi ka tulad ng iyong sarili ngayon. Bakit ka napunta sa KTV? Naalala ko hindi mo gusto ang ganoong klaseng kapaligiran. Sa pagsasalita tungkol dito, sumimangot si Lin Huan at bumantong hininga, huwag mong banggitin. Nakipag-away ako sa matanda sa bahay ngayon. Anong mali? Tanong ni Yang Yiyu sa kanya. Ang aking matanda ay napakaluma at napakalakas. Hiniling niya sa akin na sumali sa gobyerno, ngunit ayaw kong gawin ang uri ng trabaho kung saan umiinom ako ng tsaa at nagbabasa ng mga pahayagan sa trabaho. Gusto kong gawin ang mga bagay sa sarili ko. Pinuntahan ko siya para talakayin ito sa magandang paraan, pero sinumpa niya ako sa halip. Si Lin Huan ay isang taong may sariling ideya. Matagal na itong nakita ni Yang Yiyu. Hindi katakataka na ayaw niyang makinig sa mga ayos ng kanyang pamilya pagkatapos ng graduation. Hindi alam ni Yang Yiyu kung paano siya aliwin. Anyway, nang makitang masama ang mood ni Lin Huan, sinamahan niya itong uminom. Hindi na malaya na nakainom na pala ang dalawa. Ilang bote ulit. Nang mag-react si Yang Yiyu, lasing na si Lin Huan. Marami siyang nainom sa KTV, ngunit medyo nahilo siya pagkatapos ng isang beses na pagsusuka. Sa pagkakataong ito, nang tanungin ni Yang Yiyu ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, uminom si Lin Huan upang maibsan ang kanyang kalungkutan at uminom ng tuluyan. Bang, nahulog siya sa mesa. Natigilan si Yang Yiyu at mapait na ngumiti sa kanyang puso. Hindi siya dapat uminom kung alam niya. Tinulungan siya nitong makabayad ng bill at umalis. Ilang hakbang pa lang, samuka na si Lin Huan. Sa pagkakataong ito, nagsuka si Yang Yiyu. Fuck you, hindi ba pwedeng samuka ka na lang sa gilid ng kalsada? Bakit kailangan mo akong isuka? Gustong umiyak ni Yang Yiyan ngunit walang luha. Hehe, ang natanggap niya ay ang nakakalokong tawa ni Lin Huan. Matapos siyang tulungang pumasok sa kotse, hinubad ni Yang Yiyan ang kanyang coat at inihagis ito sa passenger seat at nagmaneho. Pagkatapos maglakad sa kalsada, tinanong ni Yang Yiyan ang address ni Lin Huan, ngunit hindi ito tumugon matapos ang mahabang panahon na tumawag, kaya nagmaneho na lang siya pauwi. Sa bagay, maraming kwarto sa bahay. Siyempre, wala siyang masamang iniisip tungkol kay Lin Huan, kahit na isa rin itong top-notch beauty. Pagkarating sa bahay, inihagis niya si Lin Huan sa sofa, at pumasok si Yang Yiyan sa banyo. Nagsuka siya sa buong katawan nito, at ang amoy ng alak ay masyadong malakas. Kung tutuusin, sobra siyang nainom ngayon.
Ang panloob na prinsipyo ni Yang Yian ay kapag umiinom kasama ang mga kaibigan at kapatid, hindi siya kailanman mandaye sa kanyang tunay na lakas. Pagkatapos maligo at magsuot ng bathrobe, handa na siyang tumira kay Lin Huan at lumapit para ilagay ito sa gilid ng kama. Nang pumunta siya para tulungan siya, biglang iminulat ni Lin Huan ang kanyang mga mata na may pagtataka at humajijek, "Asshole Yang Yian, gusto ka ni Lingling, alam ko, alam ko." Inulit niya ang huling pangungusap na, "Alam ko." Natigilan si Yang Yian at mapait na umiling. Alam niyang lasing ang kausap niya, hindi niya ito pinansin at binuhat na lang siya at naglakad patungo sa kwarto. Nang ilagay siya ni Yang Yian sa kama at tinakpan siya ng kubrekama, at tumalikod para umalis, biglang hinawakan ni Lin Huan ang kanyang bathrobe at hinubad ito. Biglaan. Nakahubad siya at natulala. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Lin Huan sa kanyang sarili, "Alam kong gusto ka ni Lingling, at gusto rin kita, Yang Yian, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit gusto lang kita." Nagsalita pa siya ng lasing. Sa isang tiyak na sandali, lumingon si Lin Huan. Ang kanyang katawan ay tumambad sa paningin ni Yang Yian. Kasabay ng lasing na pag-amin ni Lin Huan, agad na nag-alab si Yang Yian. Hindi siya santo, tao siyang may laman at dugo. Mula nang magsimula siyang magsanay ng Taoismo, ang kanyang katawan ay lumalakas araw-araw, at ang apoy sa isang partikular na aspeto ay nagiging mas masigla rin. Pagtingin kay Lin Huan sa kama, namula ang mga mata ni Yang Yiyo at sumugod siya. Kabanata 69 na nagmamaneho ka ng BMW papunta sa trabaho. Matapos maunawaan ni Yang Yian ang mga tungkulin ng Departamento ng Pagpapahalaga, nagkaroon siya ng magaspang na ideya sa kanyang isipan. Mahalaga ang departamentong ito dahil pangunahing responsable ito sa pagtanggap ng mga kayamanan ng customer, pagkilala sa pagiging tunay, pagpapahalaga, at iba pa. Ito ay responsable din sa pag-absorb ng mga koleksyon mula sa labas upang makuha ang pagkakaiba. Ang mga benepisyo ay ang pinakamataas sa kumpanya. Gayunpaman, ang mataas na pagbabalik ay kadalasang nangangahulugan ng mataas na panganib. Sa pagkakakilanlan ng mga koleksyon, kapag nagkamali ka, ito ay isang malaking kawalan at kailangan mong pasanin ang mga kaukulang kahihinatnan. Siyempre, may mga profesional na talento na dapat sundin sa bawat gawain. Yang Yian, ang tungkulin ng direktor ay suriin at patnubayan ang barko. Gayunpaman, siya rin ang unang taong mananagot kung may mali. Ang departamentong ito ay pinaghalong mabuti at masama. Hindi maintindihan ni Yang Yian kung bakit siya inilagay ni Zhao Nan sa isang mahalagang departamento. Kahapon, gumawa siya ng matinding pagbabago at inalis ang maraming tao. Ang manager ng Appreciation Department ay inalis din niya. Ngayon si Mu Wansheng ay lumikha ng isang posisyon sa direktor para sa kanya. Ang nominal na antas ay mas mababa kaysa sa manager, ngunit sa katunayan, ginagamit niya ang kapangyarihan ng manager. Ayon kay Mu Wansheng, pumayag si Zhao Nan sa appointment na ito, na nangangahulugang siya ang nagpasya sa kanyang posisyon. Isang mahirap na kakapasok lang sa lipunan at sumikat. Isang hakbang ay ang kasalukuyang paglalarawan ni Yang Yiyo. Matapos umupo sa opisina at pag-isipan ito, nagpasya siyang tanungin si Zhao Nan. Siya ay walang karanasan sa pakikisalamuha sa iba, at natatakot na may magkamali at ipagkanulo ang kanyang tiwala. Nang dumating siya sa opisina ni Zhao Nan at kumatok sa pinto, binuksan ni Ai Ye ang pinto at nakita si Yang Yiyo na nakangiti. "Hello, Director Yang," si Yang Yiyo ay hindi talaga sanay sa pangalan ni Director Yang. Sa pagtingin kay Ai Ye, na nakasuot ng maikling palda sa isang profesional na suit at ang kanyang ipinagmamalaki na linya ng karera, hindi niya napigilan ang paglunok ng kanyang laway at awkwardly ngumiti. "Secretary Ai, tawagin mo lang ako sa aking pangalan. Hehe, kailangan mong mag-adapt sa role as soon as possible. Ang address sa lugar ng trabaho ang susi. Please come in." Alam ng presidente na pupunta ka para makita siya. Ngayon lang nakita ni Ai Ye ang nagniningas na mga mata ni Yang Yiyo, at napakasaya niya sa kanyang puso. Sinadya niyang ituwid ang kanyang dibdib at humakbang patagilid upang papasukin si Yang Yiyo. Siya ay 30 taong gulang sa taong ito at isang karaniwang natitirang manlalaban. Ngayon ay nagmamalasakit siya sa sarili niyang alindog. Ang 2 beses na mapatingin ng opposite sex ay nagpapatunay na nandoon pa rin ang kapital. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip ni Ai Ye, ngunit napansin niya ang kanyang anyo at nagmura sa loob. "Fox Spirit, gusto mo ba akong asarin ng ganito?" Siya, hindi maiwasang mapatingin sa kanya at napalunok ng laway. Dapat sabihin na ang sekretarya ni Zhao Nan ay isang kaakit-akit na reyna, may magandang figure at magandang mukha. Ngayon, nakasuot si Ai Ye ng malaking frame na salamin, maikling buhok, itim na medyas at mataas na takong. Kapag siya ay naglalakad, ang kanyang likod ay nakamamatay. Karaniwang profesional na pananamit tukso. Sumunod sa likod ni Ai Ye, nakita ko si Zhao Nan na may hawak na telepono sa isang kamay at may near-record sa kabilang kamay. Paminsan-minsan ay nagsasalita siya ng ilang mga salita, minsan malakas at minsan mahina, na may momentum ng isang malakas na babae.
Kanya. Nakatali pa ang mahabang itim na buhok sa likod. Nakasuot siya ng puting t-shirt at purple na hikaw sa kanyang tenga. Pagtingin sa ibaba, ang kanyang puting jade neck ay parang jade, ngunit ang mga mantsa ng dugo na iniwan ng punyal ni Kumo kahapon ay nandoon pa rin. Nagpunta siya sa ospital para sa isang bendahe kahapon, ngunit ngayon ay tinanggal niya ang gasa. Iniisip ni Yang Yian kung dadalan ba siya ng isang bote ng anti-aging peel bukas para maalis ang mga marka ng kutsilyo sa kanyang leeg. Nang makitang paparating si Yang Yian, binitawan ni Zhao Nan ang isang kamay para senadoryasan si Yang Yian na maupo muna. Umupo si Yang Yian sa sofa sa gilid at hinintay itong tumawag. Lumapit si Ai Ye at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa, ngumiti at umalis sa opisina ni Zhao Nan. Si Zhao Nan at Yang Yian lamang ang naiwan sa opisina ng malaking presidente. Tumingin si Yang Yian ng pribado at nalaman na hindi napansin ni Zhao Nan na kasama niya si Wang Zai ngayon. Naisip niya na nanatili si Wang Zai sa bahay. Siya ay orihinal na magbibigay kay Wang Zai ng 2 pulang mabangong prutas. Nang walang magawa, umupo si Yang Yian sa gilid at pinanood si Zhao Nan na tumatawag. Hindi siya nakinig sa isang salita ng nilalaman, ngunit tumingin sa kanyang mga binti ng jade sa ilalim ng mesa at sinulyapan ang mga ito ng palihim. Sa isang tiyak na sandali, natapos ni Zhao Nan ang tawag at tumalikod. Natagpuan niya na si Yang Yian ay matamang nakatingin sa kanyang mga binti. Dinuraan niya ang kanyang puso at namula at sinabing, mukhang maganda ba ito? Mukhang maganda. Naramdaman ni Yang Yian na may mali sa sandaling sinabi niya ito, at umubos sandali at namula para pagtakpan ang kahihiyan. Well, ako. Matagal siyang nauutal habang sinusubukang magpaliwanag, ngunit hindi niya lang alam kung paano magmura. Sa sandaling ito, nais niyang na makahanap ng isang butas sa lupa upang gumapang. Napahiya tuloy siya. Nahuli siyang palihim na nakatingin sa mga paa ng iba. May mas nakakahiya pa ba dito sa mundo? Hehe, ngumiti si Zhao Nan na may pulang mukha. Nang makita ang hitsura ni Yang Yiu, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Siya ang presidente ng kumpanya, pero babae rin siya. Ang babaeng iyon ay ayaw tingnan ng mga lalaki. Ito ay nagpapakita na siya ay kaakit-akit. Hinahanap mo ba ako para magtanong tungkol sa iyong mga responsibilidad? Inalis ni Zhao Nan ang kanyang ngiti at tinanong si Yang Yiu. Oo, gusto ko lang sabihin na natatakot ako na hindi ko magawa ng maayos ang posisyon na ito. Makakahanap ka ba ng taong mamumuno sa departamento ng pagpapahalaga? Ako ay isang bagong dating at wala akong gaanong karanasan para manggulo sa iyo. Kung trabaho ang pinag-uusapan, pareho silang naging seryoso. Tumingin si Zhao Nan kay Yang Yian at ngumiti, nabasa ko ang iyong impormasyon. Isa kang nangungunang mag-aaral sa Ancient Capital History Department. Mayroon kang matibay na pundasyon. Sa tingin ko ay kwalipikado ka para sa posisyong ito. Isang napakahalagang dahilan ay ang kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. Pangalawa ang mga responsibilidad. Bukod dito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga problema sa trabaho. Mayroong mga profesional sa bawat link. Ang kailangan mo lang gawin ay patnubayan ang barko. Bibigyan kita ng ilang autoridad. Sa mga tuntunin ng pagtanggap ng mga koleksyon ng customer at pagkolekta ng mga ito ng aming kumpanya, maaari kang magdesisyon ng mas mababa sa 500,000 yuan. Kung lumampas ka sa 500,000 yuan, maaari mo itong direktang iulat sa akin. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga problema. Bukod dito, ang malalaking order ay hindi magagamit araw-araw. Walang maraming mga item na nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan sa isang buwan, kaya magagawa mo ito ng may kumpiyansa. Kung wala kang naiintindihan, maaari mong tanungin ang mga tao sa ibaba. Ang kumpanya ay may isang profesional na koponan sa pagkakakilanlan. Ang paglalagay sa iyo sa posisyon na ito ay, pagkatapos ng lahat, dahil wala akong isang taong lubos kung pinagkakatiwalaan. Kahit na matagal na tayong hindi magkakilala, may malalim tayong pagsasama at tinuturing kitang kaibigan. Labis na naantig si Yang Yiu matapos marinig ang kanyang sinabi. Kung ganoon ang kaso, walang magiging problema. At saka, nilinaw na niya na kailangan lang niya ng taong pinagkakatiwalaan niya sa departamentong ito. Ito ang tiwala ni Zhao Nan sa kanya. Tumango si Zing, at walang sinabi si Yang Yiu. Sa oras na ito, tumunog ang telepono sa mesa ni Zhao Nan. Alam ni Yang Yiu na gumagawa na siya ngayon ng matinding reforma sa kumpanya at magiging abala siya sa mga araw na ito, kaya mataktika siyang tumayo at umalis. Bago umalis, sinabi niya kay Zhao Nan na parang sinapian ng multo, libre ka ba sa tanghali? Ililibre kita ng pagkain. Si Zhao Nan, na sisigot na sana ng telepono, ay natigilan, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, okay. Nang makitang kaagad siyang pumayag, ngumiti si Yang Yiu at lumabas ng opisina. Nang nasa pintuan na siya ng pinuno, narinig niyang sinagot ni Zhao Nan ang telepono na may medyo walang pakialam na tono, may appointment ako sa tanghali at wala akong oras, pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono ng malakas.
Hindi na ito inisip ni Yang Yiu, lumabas ng opisina ni Zhao Nan, at hinanap ang mga tao sa departamento ng pagpapahalaga upang maging pamilyar sa sitwasyon. Pagkatapos ng trabaho sa tanghali, hinintay ni Yang Yiu si Zhao Nan na makaalis sa trabaho at sabay na kumain. Lumabas ang dalawa sa elevator, at tinanong siya ni Yang Yiu, ano ang gusto mong kainin? Bahagyang ngumiti si Zhao Nan at sinabing, bakit parang kumikita ka? Tapos papatayin kita. Walang problema, kumita ako ng kaunti at walang problema na tretuhin ka, isang malaking boss, sa hapunan. Naisip niya sa kanyang sarili na maaari na siyang magpakitang gilas kahit sandali. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa, at pagdating nila sa parking lot, gustong imaneho ni Zhao Nan ang kanyang sports car. Sa wakas ay sinamantala ni Yang Yiu ang pagkakataon at sinabing, kunin mo ang kotse ko, may kotse ako. Habang nagsasalita, pinindot niya ang remote control. Ding ding. Tumunog ang alarm ng BMW 7 Series. Natigilan si Zhao Nan, at pagkaraan ng ilang sandali ay natauhan siya at sinabing, ikaw. Ang sasakyan mo. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman niyang medyo mapanlate ang kanyang mga salita, at mabilis na sinabi, hindi, ang ibig kong sabihin, nagmamaneho ka ng BMW para magtrabaho. Nakaramdam ng kaunting pagmamalaki si Yang Yiu, at sa wakas ay nagpakitang gilas at sinabing, Oy, alis na tayo, sasabihin ko sa iyo pagkatapos ng hapunan. Medyo nabigla si Zhao Nan. Naalala niya na mahigit 3 buwan na ang nakalipas, nang makilala niya si Yang Yiu sa parke, hinamak siya ng kanyang kasintahan dahil sa pagiging talunan at nakipaghiwalay sa kanya. Hindi niya inaasahan na makalipas ang mahigit 3 buwan, nagmamaneho siya ng pinakabagong BMW 7 Series na nagkakahalaga ng halos 3 milyon. Napakalaki ng pagbabago kaya hindi niya maiwasang mabigla. Gayunpaman, hindi siya nagtanong ng marami, sa pag-aakalang mayroon siyang ibang kwento. Pagbukas ng pinto ng kotse, anyayahan na sana ni Yang Yiu si Zhao Nan na sumakay sa kotse. Sa oras na ito, huminto sa harap ng dalawa ang isang Ferrari sports car na may mababang accelerator. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang binata na nakasuot ng sunglass, na mukhang mga 25 o 26 years old. Hawak niya ang isang malaking bouquet ng rosa sa kanyang kamay, tumingin kay Zhao Nan at magiliw na tinawag, Nan. Ilang sandali, nanigas ang puso ni Yang Yiu. Kabanata 70 mga taong nagsasanay ng mga diskarte sa pull-up. Ang matingkad na pulang rosas at ang matalik na pangalan ay nagpapalim kay Yang Yiu nang hindi man lang naisip na ang binatang ito ang dapat na humahabol kay Zhao Nan. Subconsciously, itinuring ni Yang Yiu ang binatang ito bilang isang kaaway o karibal sa pag-ibig. Ni hindi niya naramdaman ang sarili niya, pero hindi siya komportable. Nalaman niyang inalis ni Zhao Nan sa tabi niya ang kanyang ngiti at agad na naging isang iceberg president. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Yang Yiu. Palihim niyang sinabi, mukhang hindi gusto ni Zhao Nan ang lalaking ito. Nabalitaan ni Nan na nasugatan ka kahapon, kaya pinuntahan kita. Okay ka lang ba? Lumapit ang binata at iniabot ang rosas sa kanyang kamay kay Zhao Nan. Ngunit hindi ito kinuha ni Zhao Nan. Kumunot ang noo niya at malamig na sinabi, Ye Kai, please call me by my full name. Hindi ako ganoon kakilala sa iyo. Si Yang Yiu, nakatayo sa isang tabi, ay narinig din na ang binata ay tinawag na Ye Kai mula sa bibig ni Zhao Nan, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Inalis ni Ye Kai si Mo Yang at inihayag ang kanyang buong hitsura. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang lalaking ito ay mas mukhang pambabae, at nagbigay siya ng mapanlinlang na pagsusuri sa kanyang puso. Oo nga naman, hindi man lang pinansin ni Ye Kai ang malamig na tono ni Zhao Nan, at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Nan, alam kong hindi mo matatanggap ang relasyon natin sa ngayon, at naiintindihan ko rin na tumakbo ka mula Yancheng patungo sa isang malamig at mapait na lugar gaya ng sinaunang kabisera dahil sa galit, ngunit ang relasyon natin ay napagpasyahan ng dalawang matandang amo, at hindi mo ito mababago. Gusto mo man ako o hindi, ako ang magiging fiancé mo. Paano kung sana makakabalik ka sa Yancheng kasama ko this time? Pagkatapos magsalita ni Ye Kai, nagulat si Yang Yiu. Bakit parang mali? Sa bibig ng taong ito na tinatawag na Ye Kai, tila si Zhao Nan ang kanyang fiancé. At tila ang kanilang kasal ay napagdesisyonan ng dalawang matandang Panginoon. Nang makaramdam ng selos si Yang Yiu, malamig na sinabi ni Zhao Nan kay Ye Kai, sasabihin ko ulit. Ako ay ako at ikaw ay ikaw. Imposibleng magkasama tayo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking negosyo. Kung babalik man ako sa Yancheng ay negosyo ko. Sa oras na ito, tila nawala ng pasensya si Ye Kai, at sinabing may kaunting galit sa kanyang tono, okay, dahil hindi ka nababalik, mananatili ako sa iyo sa sinaunang kabisera hanggang sa bumalik ka sa akin. May isa pang bagay na dapat kong linawin sa iyo. Bagamat ang kasal ay inayos ng dalawang matandang amo, gusto kong sabihin sa iyo na kahit walang kasal na inayos ng dalawang matandang amo, gusto pa rin kita at hahabulin kita.
Tama na, pinutol ni Jiaonan si Ye Kai at sinabing, Ye Kai, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Imposibleng magkasama tayo. May gusto ako. Kung sino man ang pumayag na pakasalan ka, hanapin mo siya. Huwag mo akong pakialaman. Ang mga salita ni Jiaonan ay medyo walang galang, na nagpasaya kay Yang Yiyu sa tabi niya, ngunit nabigla din siya. Talagang sinabi niya na mayroon siyang isang taong gusto niya sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, gusto talaga siyang tanungin ni Yang Yiyu kung sino ang nagustuhan niya. Sa kabutihang palad, tinanong na siya ni Ye Kai. Nahaharap sa paulit-ulit na pag-ayaw ni Jiaonan, at kahit na sinasabi niya na may gusto siyang pigilan, si Ye Kai, bilang panganay na anak ng pamilya Ye, ay hindi kailanman nagalit ng ganito, at minisyon, okay, sabihin mo sa akin kung sino ang gusto mo. Hanggat may tao, hindi na kita guguluhin. Gusto ko ring makita kung sino sa mundong ito ang karapat-dapat para sa iyo. Akala lang ni Ye Kai ay galit na nagsasalita si Jiaonan. At talagang galit na nagsasalita si Jiaonan. Matapos tanungin pabalik ni Ye Kai, naglakad siya papunta kay Yang Yian at hinawakan ang braso ni Yang Yian at sinabing, siya ang taong gusto ko, boyfriend ko, kontento ka na ba? Pwede bang umalis ka na? Biglang gumalaw kaya natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na hawakan ni Jiaonan ang kanyang braso at magsasabi ng isang bagay na parang nobyo. Bagamat alam niyang kinakaharap ni Jiaonan ang galit na mga salita ni Ye Kai, lihim pa rin siyang natutuwa pagkatapos mag-react, at pasimpleng niyakap ang baywang nito upang makipagtulungan sa pag-arte ni Jiaonan. Halatang gulat na gulat si Jiaonan, ngunit hindi siya nagsalita, na naging mas matapang kay Yang Yian. Ang mukha ni Ye Kai ay naging kulay ng atay. Tumingin siya kay Jiaonan at sinabi sa malalim na boses, kung makakita ka lang ng ganoong bagay na makakaasar sa akin, sinasaktan mo siya. Kung siya talaga yung taong gusto mo, lalo mo siyang sinasaktan. Nanigas si Jiaonan nang marinig niya ang mga salita ni Ye Kai. Sa sandaling ito, naalala niya na si Ye Kai ay tinawag na Ye Crazy sa Yancheng. Ang lokong ito ay hindi tinawag para sa wala. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Siguradong hindi lang basta-basta ang sinabi niya kanina. Lihim siyang nagsisi na isinama niya si Yang Yiyu. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay nakasakay na sa isang tigre at mahirap bumaba. Kung sinabi niyang hindi niya boyfriend si Yang Yiyu, naniniwala siya na si Yang Yiyu ay papatayin ni Ye Kai ngayong gabi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila isa lamang ang paraan upang pumunta. Tumingin kay Ye Kai, sinabi niya sa malalim na boses, Ye Kai, sinasabi ko sa iyo, boyfriend ko siya. Kung maglakas loob kang hawakan siya, maaari mong subukan. Haha, biglang ngumisi si Ye Kai at saka tumingin sa likod. Isang itim na Audi ang dumaan sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal, huminto siya sa tabi ni Ye Kai, at bumaba ang isang medyo may edad na lalaki. Hindi siya matangkad, mga 1.6 meters lang ang taas. Matapos lumapit kay Ye Kai, walang ekspresyon siyang tumawag, Young Master. Sa mga mata ni Yang Yian, mukha siyang utusan. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yang Yian ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, mga 35 o 36 na taong gulang, ay talagang isang lingkod ng pamilya Ye. Tinitigan ni Ye Kai si Yang Yian na parang makamandag na ahas at sinabing, baliin ang kanyang mga binti. Oo. Ang pag-uusap ng dalawa ay napakayabang sa mga mata ni Yang Yian na talagang casual niyang sinabi na gusto niyang baliin ang kanyang mga paa. May kakayahan ka bang gawin iyon? Ngumisi si Yang Yian. Siya ay hindi pinansin ni Ye Kai mula pa noong una at tinatrato siyang parang hangin hanggang sa sinabi ni Jiaonan na siya ang kanyang kasintahan. Seryoso siya at tinawag siya ng isang bagay. Nagalit ito kay Yang Yian. Ngayon ay dumating ang isang taong parang alipin at gustong baliin ang kanyang mga paa ng basta-basta. Nakakita na ako ng mga taong mayabang, pero hindi pa ako nakakita ng ganoong arrogant. Ngunit sa oras na ito, ang mukha ni Jiaonan ay nagbago ng husto, at binitawan niya ang braso ni Yang Yiyu at tumayo sa harap ni Yang Yiyu at sinabing, Ye Kai, kung maglakas loob kang hawakan si Yang Yiyu ngayon, hinding-hindi kita pababayaan. Natarante si Jiaonan. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang kanilang pamilya Zhao at pamilya Ye ay parehong mga sinaunang mandirigmang pamilya na may mahabang pamana sa Jiushu. Alam niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Ye Kai ay mula sa pamilyang Ye. Isa siyang sinaunang mandirigma na dalubhasa sa pagprotekta kay Ye Kai. Matagal na siyang narinig na napakalakas. Siya ay nasa paligid ni Ye Kai sa loob ng maraming taon. Kung talagang gusto ni Ye Kai na hawakan si Yang Yiyu ngayon, wala talaga siyang magagawa. Sa Yancheng, ang reputasyon ni Ye Kai bilang isang baliw ay dahil naglakas loob siyang gumawa ng kahit ano. Lubos itong pinagsisihan ni Jiaonan at lihim na pinagalitan ang sarili dahil sa hindi pag-iisip ng mabuti. Buti na lang at kasali si Yang Yiyu. Kung mabali ang paa niya dahil dito, makokonsensya siya sa kamatayan. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Ye Kai si Jiaonan na humaharang kay Yang Yiyu, huminto at tumingin muli kay Ye Kai.
Malamig na sinabi ni Ye Kai, gawin mo, napakatigas ng tono niya, na para bang determinado siyang baliin ang binti ni Yang Yiyo. Nakita ni Zhao Nan ang masamang tingin ni Ye Kai, at ang kanyang puso ay nag-alinlangan. Siya ay handa na magkompromiso at hindi hayaan si Yang Yiyo na dumanas ng isang dinapukaw na sakuna. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yang Yiyo, Nan, umalis ka, gusto kong makita kung paano binali ni Young Master Ye ang aking binti. Binti. Habang nagsasalita, nilampasan ni Yang Yiyo si Zhao Nan at humakbang pasulong, sinulyapan si Ye Kai, at pagkatapos ay tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Napakatatag ng ibabang bahagi ng katawan ng taong ito, at makikita ang mga kalyo sa mga kasukasuan ng kanyang mga kamay, na nagpapakita na siya ay isang taong nagsagawa ng martial arts sa loob ng maraming taon. Bukod dito, mula nang lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, naramdaman ni Yang Yiyo na napakahaba ng kanyang dugo at chi, at medyo naramdaman niyang nagsasanay siya ng mga pull-up technique, ngunit hindi siya sigurado kung yun nga. Hindi sigurado si Yang Yiyo kung may mga taong nagsasanay ng pull-up technique sa mundo. Kung meron man, dapat ay ang nasa kaharap niyang lalaking nasa katanghaliang gulang na. Narinig ni Zhao Nan na tinawag siya ni Yang Yiyo na Nan, at natigilan si Yang Yiyo na maglakad papunta sa harapan. Ngunit mas nagalit si Ye Kai matapos marinig ang address ni Yang Yiyo kay Zhao Nan, at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, Older mo, huwag gawin ito, baliin ang kanyang dalawang paa para sa akin. Bumalik sa katinuan si Zhao Nan at gusto siyang pigilan. Ngunit siya ay isang hakbang na masyadong mabagal. Nakita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tinawag na Old Mo ni Ye Kai, na tahimik na sinuntok si Yang Yiyo. At si Yang Yiyo sa kanyang mga mata ay humakbang pasulong, at talagang sinuntok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bang! Isang mapurol na tunog ng pagtama ng mga kamao ang umalingaw sa field. Pagkatapos ay umatras si Yang Yiyo at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Umatras ng 4 na hakbang si Old Mo at huminto. Napaatras si Yang Yiyo ng 3 hakbang. Sa sandaling ito, nakita ni Zhao Nan na tila pambihira si Yang Yiyo. Bagamat hindi siya nagsagawa ng martial arts dahil sa mga alituntunin ng pamilya, hindi siya pamilyar sa martial arts. Saglit na kumislap ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay isa ring martial artist. Natigilan din sina Lao Mo at Ye Kai. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Yang Yiyo. Matapos mamulat, tumingin si Lao Mo kay Yang Yiyo at seryoso siyang tiningnan. Akala niya ay ordinaryong tao lang siya noon, ngunit pagkatapos ng santukan, napagtanto niyang hindi pala simple ang batang ito. Sa murang edad niya, talagang nakalaban niya ito at hindi nagpatalo. Nagulat din si Yang Yiyo. Talagang sigurado siya na ang taong ito ay isang practitioner ng pull-up, o isang practitioner ng isang buong hanay ng panloob at panlabas na martial arts. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na nagpa-practice ng pull-up bukod sa kanyang sarili. End of this chapter.